Okay, welcome back mga boss at may ginagawa tayo ditong Sakura 737. Hindi tayo mag-repair vlog pero gagawa tayo ng vlog ng ito yung perfect example ng bad or poor soldering. So pasensya na kayo kasi medyo bulol tayo sa may R. So ito yung ginagawa natin. Ipapakita ko sa inyo na sa paghihinang po wala pong instant master or magaling ka na agad maghinang. Panahon na makakapagsabi na magaling ka maghinang. Ngayon kung first timer mo maghinang, swerte mo, kumbaga magaling ka talaga. Kung first time mo maghinang, maganda na yung hinang mo. So yung pinaka basic example na maganda yung hinang, ganito yung maganda yung pag solder, yan. So maganda yung hinang, di ba? So yung pinaka bad example naman o pinaka perfect example naman na pangit yung paghihinang ay ganito. Okay? So hindi ko kilala kung sinong gumawa nito or ano. Yan po yung pinaka perfect example ng pangit yung hinang. At yung workmanship niya, kung sino man siya, ay napakababa. So mapapansin nyo, hindi maganda yung pag-trim ng paa. Tapos yung paghinang halos kunting kapit lang. Ayan, makikita nyo naman. So hindi ko sa nilalait yung kung sino man, kasi hindi naman natin kilala yung unang gumawa. Ginawa lang natin example na ganito po yung example ng hindi maganda ang hinang. Ngayon, yung gumawa nito ay technician na. Mapapansin nyo mga boss, technician na yung gumawa nito, ganun pa rin yung hinang. So marami kasing posibleng dahilan kung bakit hindi naging maganda yung hinang. Unang-una, hindi talaga pulido sa trabaho yung yung workmanship ng gumawa, hindi talaga ganoon kataas, o rush repair, minamadali, o burara lang talaga, o kaya pwede rin naman yung ginamit niyang soldering lead hindi maganda. Kapag hindi maganda yung nagamit yung soldering lead, pwede rin mga boss na pumangit yung hinang o hindi maganda yung kasi kahit ako mga boss, nakabili ako ng lead dati na pangit. Kahit gaano kaganda yung panghinang mo, talaga ang hirap tunawin ng mga ganon na although iba-iba naman yung yung melting point ng mga lead, may mga naman, pero yung general purpose na soldering lead dapat madaling tunawin at madaling matuyo. O kaya yung panghinang din na gamit, kahit maganda yung soldering lead mo, kung yung soldering iron mo naman na ginagamit ay hindi maganda uminit, hindi maayos yung hinit, pwede rin magresulta sa ganito. Bakit natin binidyohan to? Kasi maraming interesado sa tamang paghinang. Ayan, ginawa natin tong example mga boss. Yan yung pinaka perfect example ng pangit ang hinang. Yan. So hindi porket technician na ay okay na yung hinang. Kaya sa mga gustong matuto maghinang mga boss, ay kailangan nyo ng panahon dyan at saka pasensya. Hindi yan nakakuha sa madalian. Kahit ako din nung nagsisimula ko, pangit din ang hinang ko . May mga time din na pangit yung nagagawa kong hinang pag naka-encounter ako ng pangit na soldering lead. So nangyari doon, ang ginawa kong solusyon doon para hindi maging pangit yung hinang ng mga ginagawa ko, nag-stick na ako doon. Kung ano yung lead na ginagamit ko hanggang ngayon, yun pa rin. Kumbaga dati natapos na tayo doon sa mga eksperimento na nagtry ako ng ibang lead, baka mas okay. So nagsayang lang tayo ng pera at saka oras. Dito na tayo sa maganda yung hinang. Kaya ayan mga boss, yan mga klaseng hinang na wag gagayahin. Yan, perfect example ng pangit ang hinang or napakabad ng hinang. Yan. Okay? So ang resulta niyan, hindi naman natin masasabi technically na nagresulta siya dahil sa kasi kahit papano, kahit ganyan naman kapangit yung hinang, kumapit naman yan. Pero tandaan nyo mga boss, napaka-unsafe ng ganitong hinang, napaka-delikado. Tulad yan mapapasin nyo, andun pa yung mga talsik-talsik ng tingga doon sa may heatsink. Pwede magkaroon ng resistance yan papunta dito, magdala ng short circuit. Kaya ano ba nangyari sa amplifier na to? Bakit natin to ginagawa ng video? So ganito po yung
nangyari sa amplifier na to. Ayan, makikita nyo. Hindi natin masasabi kung kasalanan ng gumawa dahil hindi maganda yung pakagawa niya, o talagang nasira na lang siya ng kusa. Kasi yung ganitong model din, yung ganitong mga 77 amplifier, kahit maganda naman yung gawa mo, may time lang talaga na pag nasisira siya ganito. So marami tayo na encounter na mga 77 na ganito yung hinang. Pero yung workmanship niya, kung paano siya magtrabaho, makikita mo nyo naman. Siguro ano to, rush repair. Sa bagay, tingnan nyo yung picture ng ginawa, oh. 11, 24, 24. So November 24. So malapit na mag-December. Ni rush repair to, kaya ano, kaya mapapansin nyo, iba na yung pyesa dyan, oh. Although pareho sila ng purpose, kaya lang ito pahiga, dapat ganito patayo. Tapos iba na yung ginamit na transistor. So yun lang yung pinag-uusapan natin doon, yung pangit na hinang. Kakalasin natin yan, at mamaya pag nagawa ko to, isasample natin kung paano maghinang ng tama at ng maayos. Lilinisan natin muna yan, dinihinangan natin. Okay? Since pinag-uusapan natin or nagle-lecture ako o nagbablog ako tungkol sa wastong paghinang at yung mga sinasabi natin, kailangan ipakita ko rin na marunong ako maghinang, di ba? O pakita natin. So tamang-tama. Ano meron dito? Ito na yung tiga lang, walang magandang angulo, no? Hanapan ko lang ng pisto tong camera. Ito yung hihinangin natin, mga boss. Patungan lang natin ano. Yan. Siyempre para makita din ng viewers natin na okay yung hinang natin, gawa tayo ng ano. So kailangan maganda rin yung lead nyo. So for example, dalawa kasing panghinang na ginagamit ko dito. Yung lead na ginagamit ko ay Ishikawa. Yung soldering iron ko naman ay adjustable na burado na yung brand. Meron pa akong isa, yung Shei. Actually pareho lang naman to. Ito kasi adjustable yung init. So nataon kung ano lang yung madampot ko, yun lang yung gagamitin ko. Pero pag ganitong mga amplifier, kahit yung 30 watts na pinakita ko na kulay orange, pwede na rin yun. So sample tayo. Pakita natin kung paano tayo maghinang, para hindi naman ano. So paano nga ba maghinang? Yan. Tama-tama, sabi nila yung mga hindi pa daw nahinangan, yung hinangan. So ito na. So sa paghihinang, kailangan maganda yung panghinang mo at saka yung lead mo. At siyempre kailangan maganda rin yung pulso. So ganito lang yan. Ilagay mo yung soldering iron, yung lead. Tapos ayan. So makikita nyo maganda yung hinang natin. Sinangin natin to, tapos sample tayo. Ayusin lang natin hanggang dito sa ano. Yan. Makintab yung hinang natin at hindi bukol-bukol. Yan. Okay. Yan yung example natin ng hina. Ngayon, may sobrang paa. Puputulan natin yan. Yan. So, pakita natin na malapit ano. Zoom natin. So kung makikita nyo, ayan yung hinang natin, diba? Okay, so sample natin ng malapitan para makita nyo. Yan, tama-tama pala yan. Yan. Ayan. Okay. So pwede sabay soldering iron at saka soldering lead. Kailangan hindi shaky yung kamay nyo. Pero ako medyo pasmado na, kaya medyo manginig ang kamay ko. Pero tansyado ko na kasi. Ayan. So makintab. Kitang kita nyo yung hinang natin. Diba? Pag maganda kasi din ang lead na gamit nyo, maganda rin yung tunaw nya. So ayan mga boss, kitang kita nyo. Pag may sobra, puputulan natin. Yan.
Yan yung sample natin ng hinang, mga boss. Tuloy natin. Kailangan sakto lang, wag masyadong marami, wag masyadong konti. Then after nyo hinangan, mas maganda linisan nyo yung palibot. Gamit kayo ng lacquer thinner. So may lacquer thinner tayo dito. Linisan natin to. Para yung excess na flux mawala. Ayan. So kailangan ganyan mga boss. Yan yung hinang na sinasabi ko. Dapat ganyan. So mapansin nyo malinis na malinis. Wala ka masyadong makikita na ilapit natin yung camera. Oh, so. Oh, yan yung hinang natin. Oh, makintab, 'di ba? Oh, makinis, walang ganito din di sa kabila, oh. So, yun yung sinasample natin na hinang. Walang makalat na paste, walang sumusobrang hinang, walang hilaw na hinang. Kailangan maganda. Yun ang ginagawa natin kasi nag-example tayo sa So, ganun yan lahat-lahat. Kung matagal ka na naghihinang, madali na lang yan. Kumbaga, yung tinatawag nila, maning-mani na lang. Actually, medyo shaky na yung kamay ko ngayon kasi nagkakaedad na. Pero kaya pa rin. Kaya pa rin ang pulso. Ayan, oh. Kita nyo yung hinang na yan. Hindi pala kita. Dito pala. Ayan, oh. O, diba? Ganyan yung hinang, makinis. Walang bukol-bukol. Yan. So kung magandang lead nyo talaga, at saka maganda yung panghinang nyo, at saka maganda rin kayo maghinang, okay talaga. Isa lang dun ang pumangit, magiging pangit talaga yung kalabasan. Magkataon kayo ng pangit na lead, talagang pangit talaga yung resulta niyan mga boss. Kaya kailangan kung gusto nyo ganito, subukan nyo yung ginagamit ko, Ishikawa. Maganda siya tunawin. At saka kailangan maganda rin pala yung soldering tip. Yung soldering tip niya maganda rin. Katulad itong tip na ginagamit ko. Tingnan nyo, matulis. Ay, tika lang. So maganda yung tip ko. Ang ginagawa ko dyan mga boss, meron ako dito mga excess na wire. Pinupunasan ko lang to. Ayan, oh. Oh, diba? Pagpunas ko niyan, malinis naman uli, oh. Yun lang yung ginagawa ko dito. Sa hinang-hinang. Ubusin natin. Tuloy na natin to. So ganun lang mga boss. O ilan na lang yung hihinangin ko dito. Kunti na lang. Mabilis na maghinang pag sanay ka na. Dito kasi talagang sanayan. Kamay ko. Okay. Hindi na umabot. Usap natin.
Yun mga boss. Tapos itong mga sobra, syempre puputulin na natin yan. Mga excess na ano. Yun, tapos linis. Hindi pwedeng walang lacquer thinner. Kailangan linisan yung hininangan mo para makita mo kung may dumikit o ano, matanggal din yung mga excess na flux. So ayan, mapapansin nyo mga boss, malinis na. Ganun lang. Yung mga napapansin nyo dyan parang mga kaskas, dati na yan. Kumbaga, pag ano yan, pag hinang dati, wala na tayong magagawa dyan. Yung natuklap na yung kulay green na ano, coating nya. So okay na. Hanggang dito na lang, humaba na yung video natin.